Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, wala na, nalimas na, naku po. Nasusukol na sila, budget na-release na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw tao. So mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, kasi di ba pinagko-komento po ang Senado or si Senate President Jesus Escudero, si House Speaker Martin Romualdez at si Executive Secretary Lucas Bersamin patungkol po sa 2025 National Budget, no? Pinagko-komento po sila ng Supreme Court, no, mga kababayan, within 10 days. Pero mga kababayan, ito po ang balita. Nakalagay po dito mga karibin natin na Solgen 6 5-day extension for filing of comment on 2025 National Budget Petition. So, nag-extend po sila ng 5 days, no? Mula po sa 10 days, bali mangyayari mga kabayan, kalahating buwan po sila mag-iisip ng i-comment, no? Patungkol po doon sa petition, no? Sa 2025 National Budget. Di ba kayo nagtataka, no? Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan kung bakit kailangan pa nila ng 10 days just to comment, di ba? Oh. Ibig sabihin mga kababayan, hindi talaga nila nabusisi, no? Sinasabi kasi nila, nabasa namin yan, napag-aralan, binusisi namin yan. Pero bakit kailangan umabot ng kalahating buwan para kayo ay makapag-comment? Akala ko ba isa-isa yung binusisi ang bawat pahina ng batas na ito? Di ba? 4,000 plus pages, sabi ni ni President Bongbong Marcos Jr., binasa niya po. Baka hindi kasama si ES, no, sa pagbasa ng batas na yan ng 2025 National Budget Election. 2025 National Budget, mga kababayan. Pero ito ang nakakapagduda. Ito, I'm not saying that this is the real reason, mga kababayan. But what I'm trying to point out here, baka naman ito ang rason kung bakit nadidelay yung kanilang pag-comment dyan sa 2025 National Budget. Ito mga kababayan ang balita, no? Actually, shinare na po natin ito dito eh. DBM, 64.9% of 2025 budget released as of January, no? Umaabot po sa 4.1 trillion of the 6.33 trillion 2025 full year program has been released as of January 31, no? The remaining balance for the year is 2.22 trillion. Baka ito po yung dahilan, that's why nahihirapan po sila, no, na mag-comment because it's already been released, no? Sabi nga dito ni Ma'am Ana Malinduguy, no? Sabi niya dito sa kanyang comment, no? Wala na, no? Teka lang, basahin natin . Sabi niya po dito, wala na, limas na yung 2025 national budget. Di pa nga nag-start ang preliminary conference and oral argument, no? In this case, mga kababayan. Tama po. Diba? Bakit nila ni-release na mayroon palang problema? Kasi hindi naman ito mapupunta sa Supreme Court kung walang problema, di ba? But still, they release, no?
the 64.9% of the budget na umaabot po ng 4.1 trillion, mga kababayan, no? Ang tanong dito, is this constitutional, no? Nasa batas po ba ang ganito? Na for example, mayroong nagrereklamo, mayroon pong nagrereklamo about the budget, then the DBM can still release the budget, no? Kahit meron pa itong sabihin nating reklamo diyan sa sa Supreme Court, di ba? Paano pala kung maanumalya nga, di ba? Paano pala kung maanumalya nga itong 2025 national budget? Na-release na nila. Di ba? May habol pa ba ang taong bayan? Nagtatanong lang po mga kababayan. Kasi, di ba? Parang wala sa logic. Na-release na, tapos hindi pa napapatunayan na walang anomalya. Paano pala kung may anomalya? Yun yung problema, di ba? Paano kung may anomalya nga dito sa 2025 national budget? Wherein, nakikita talaga ng mga nag-file ng kasi hindi rin naman sila magpa-file if they're not sure, no, about the law na na-violate ng 2025 national budget na ito. Ha? Ang problema lang, nasaan na? Ha? Nasaan na po ito? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Is this constitutional or unconstitutional? Yan, i-comment nyo na lang po mga karibin natin sa baba para malaman po nating mga kababayan. At eto pa, President Bongbong Marcos Jr. may bagong, I don't think so, na sabi kasi ng ating mga kababayan, bagong budol. Nako, ano kaya ito? Eto, alamin po natin dito. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., eto pong balita mula sa Abante, PBBM nag-promise. Nako, ano kayang promise? Hindi na tayo magdidilata. Lechon na. Teka lang. Is this true? Mga kababayan, sabi dito, sabi po sa post ng wala na, finish na. Sabi niya, kupal ka ba, boss? Nagtatanong no? Sabi niya po, you know what? Kung yung 25 pesos na kilo ng bigas, hindi nyo po nagawa. Lechon pa kaya? Na mas mahal po yan kaysa po sa bigas. Di ba? Wag ganon. Kailangan po magpakatotoo kayo. Wag puro bola. Walang mangyayari sa Pilipinas kapag binobola nyo lang ang taong bayan. You should be, maging tapat ka. Kung ano lang yung kaya, hindi naman nagdedemand ang taong bayan, no? Hindi naman. Hindi po nagdedemand ang taong bayan. Kung ano lang po ang ibigay ninyo. Di ba? Walang nagdedemand. Even ayuda, no? Hindi nagdemand ang taong bayan na mamigay po kayo ng ayuda. Kayo po ang yung Kongreso po ang nagkusa. They created, no, a law wherein ayuda existed, mga kababayan. Lahat ng gagaling sa gobyerno, it's not coming from the people, no? Sa inyo po nagsisimula. Huwag niyo pong lokohin ng taong bayan. Sawang-sawa na po ang no? Sawang-sawa na po. Baka na, kayo kayong mga nakikinig ngayon dito po sa ating munting channel, please, huwag po kayong umasa, no? Dito sa promise na ito na hindi na magdidilata, maglilitsyon na. Wag po kayong umasa dito. Baka masaktan lang po kayo. You know, baka masaktan lang kayo. Huwag kayong masyadong umasa. Magtrabaho kayo. Huwag masyadong umasa dito sa lechon, no? Makakatikim din tayo niyan. As that, continue lang, Huwag masyadong umasa kasi
parang walang mangyayari sa buhay nyo kapag umasa lang kayo sa ayuda, okay? Alright mga kababayan, eto na nga, simulan na po natin to. Pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Tila mukhang nagulantang ang mga loyalistang bulag sa katotohanan at ang gobyernong ngagba matapos lumabas ang balitang. Lumusob na at kumilos na mismo sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para maghain ng reklamo kaugnay sa nasabing impeachment case. Mukhang nagulantang ang lahat matapos ninyanig ng Vice President Sara Duterte ang mainstream media at social media. Matapos kinumpirma na mismo ng Korte Suprema na ang Vice Presidente ay nag-file na mismo ng petisyon for certiorari and prohibition noong Martes, February 18, 2025 laban sa kanyang impeachment case. Totoo kaya ito mga ka-update ating alamin. Ito pa nakakainis dito mga kababayan, no. Itong mga loyalista, sinasabi nila na bakit biglang nadwag, no? Si Vice President Sara Duterte diyan sa impeachment niya. Kasi nga nag-file ng petition yung kanyang kampo, diyan sa reklamo, okay? Sabi nila, bakit naduwag na? Akala ko ba gusto niyang sagutin lahat ng mga allegations? Itong tanong ko sa inyo mga kababayan, dito po sa mga loyalistang ito. Unconstitutional ba? Wala ba sa batas yung ginawa ni Vice President Sara Duterte? Labag ba sa batas yung kanyang ginawa, no? Na mag-file ng petition? Kasi kung labag yun sa batas, doon yung sabihin na mali at naduwag. Diba? But if it is in the Constitution at naaayon legal, kung baga, mga kababayan, wala kayong dapat problemahin. Dahil nagpapatunay lang po ito na lumalaban ng patas si Vice President Sara Duterte. Hindi po siya tumitira ng pailalim. No? Unlike the others, masyadong halata, masyado mga kababayan, di ba? Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Enquirer.net sa kanilang official website, Vice President Sara Duterte files petition at Supreme Court to stop impeachment moves against her. Manila, Philippines Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her and Congress. According to the Supreme Court, the petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on Tuesday, February 18. This is on top of the same petition filed by a group of Mindanao lawyers the same day. The petition seeks to nullify the fourth impeachment complaint filed by the members of House of Representatives, citing Article 11 of the Constitution, which states, "No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. As a consequence, issue a writ of prohibition to So yun mga kababayan, no? Pero ilang impeachment complaint ang kanilang sinagawa, no? 4, no? At yung pumasok yung ipinasa, no, sa Senado ay yung pang-4, hindi po yung first, second, third, o yung pang-4 po, yung kung saan doon pumirma si Sandro Marcos. Yun po ang ipinasa sa Senado, di ba? Ibig sabihin, may violation talaga kasi ilang impeachment ang no? Enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to violation of the 1-year bar under the aforesaid constitutional prohibition. The petition further read, Duterte's petition
came after she was impeached by the House of Representatives on February 5, 2025. End quote. Ang kasong isinampa ng Vice Presidente Inday Sara Duterte ay ang pagkukwestiyon niya sa Korte Suprema tungkol sa nasabing legalidad sa ika-4 na impeachment complaint ng House of Representatives. Mukhang labis na talagang nagagamit ang pangalan ng mga Duterte para lamang sa kanilang mga pansariling interes. Ito lang ang napansin ko dito sa pinapanood natin ngayon at doon sa mga sinasabi ko kanina, no? Mahilig po talaga sila sa just an opinion illegal. No, illegal. Kasi doon po sa national budget mga kababayan, question din po, no, yung legality, no? Yung pagiging constitutional ng 2025 national budget. Ibig sabihin, may problema sa legality, mga kababayan. Dito naman po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, legality rin po ang problema. That's why nag-petition po sila about that. Kasi may problema rin po sa kanilang legality ng procedure, di ba? Isa lang po ang common denominator nila, no? Common factor kumbaga. What is that? Illegality, no? Or legality. Unconstitutional or constitutional. Yan po ang nakikita nating pare-parehas na umaapir, no? Diyan po sa mga kasong yan. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sama ang bayan ko sa maglakaw na tao.